beloved Boss Mike Cervera. Nagbabalik po tayo mga kababayan sa Radyo Pilipinas. Opo, eto. Saan ba tayo natigil kanina? Flood control. Flood control, ano? Balikan natin. Kung sino ba itong mga involved dito, no? Ito meron na akong gustong sabihin dito, no? Kasi alam naman natin na merong Blue Ribbon Committee na ginawa itong si kagalang-galang na Marcoleta, no? Ang nakakapagtaka dito, no, itong si Joel Villanueva, wala naman nagtatanong sa kanya, no? Bigla niyang babanggitin na kaming mga senador, hindi kami sangkot dyan sa flood control scandal na yan. Tapos meron pang malupit. Di ba, Secretary Bonoan, di ba, minsan hindi ako nakipag-usap sa'yo. Di ba, ikaw rin, ganun. Obvious na Hindi kayo, ano ba masabi nyo doon, no? Hindi niya pwedeng hatulan na sasabihin niya hugas kamay. na ang 24 Hugas kamay. senador, kahit isa, walang sangkot. Hindi mo pwedeng mangibabaw doon yung salita niya na bakit kilala niya ba lahat ng senador na kasama niya doon kung may kinalaman siya flood control issue o wala. At saka tama nga sinabi nga ni Coach wala naman nagtatanong sa kanya, bakit naghugas kami na kagad siya? Doon ako nagtataka. Kasi tandaan natin, di ba, yung insertion nga nung nakaraang taon, yung 9 billion, 12 billion. na kay Joel. Tapos yung pinakamaraming problema sa flood control ngayon, sa Bulacan. Bulacan din. Tapos ngayon may mga kumakalat pang picture ngayon na yung kapatid ni Joel Villanueva kasama yung DPWH na si Alcantara ba yun? Kasama. Alcantara, Uli na kayo sa balita kung yun natinanggal. lang yung alam nyo, yung kapatid. Yung alam ko't napanood ko, kasama Postare, na kasama na si Joel Villanueva. May bago, di ba? Meron na, may bago. Ang sweet-sweet nila. Napaka-sweet ni Joel Villanueva. Wala siyang kinalaman. Wala. Kay Alcantara, yung district engineer. Oo, Ang sweet. Kagabi lang lumabas. Nakagabi lang. Pinakilala ba naman, napaka-sweet talaga. Napaka-gwapo, eka. Pero yung tanong ko sa inyo, yung nangyari bang Blue Ribbon Committee ni Marcoleta, paghahanap ba to ng katotohanan o baka nagiging platform lang to ng paghugas kami ng mga senador? Ibig Tingin nyo lang. sabihin, nagagamit tong hearing platform na to kung paano rin sila makaligtas. Kasi karamihan ng mga senador na nandun, ganun yung ginawa Una nga si Joel. Pangalawa si Bongo, na alam naman natin na kontratista din yung mga kamag-anak, pati rin siya. Pati may isa pa. Si Kaya nga, Magbilyar. Kaya nga dapat, hindi talaga sila ang nag-iimbestiga. Hindi talaga dapat, ang Congress, hindi dapat sila mag-iimbestiga. Ang Senate, hindi dapat talaga sila mag-iimbestiga. Hiwalay Dapat dapat. iba. Si PBBM na nga dapat. Tsaka si Magalong. Third party auditor dapat. O third party dapat. Oo. Oo. Singit lang ako Singit lang ako. Singit lang ako mga kapatid. Ito nga yung ito nga yung parang tawag dito, hypocrisy o pagiging hipokrito ng hearing na ginagawa ni Senator Marcoleta. Imagine, si Joel Villanueva, sabi nga ni Boss Mike kanina, nakitaan na ng ebidensya na chami-chami siya doon sa kontraktor ng Bulacan, yung corrupt na kontraktor ng Bulacan. Si Mark Villar, na senador din, siya rin ay involved doon sa mga flood control projects kasi nga nung nakaraang administrasyon sa yung DPWH secretary, may 300 plus billion na flood control money na nawawala at hindi natin alam kung saan napunta. So involved siya doon. So ano ba talaga yung gustong gawin dito? Bongo pa, Coach, si Bongo. Binibigyan lang ba niya ng plataforma dito? Congressman, Senator na pala, sorry. Binibigyan lang ba niya ng plataforma yung mga kasama niyang senador na maghugas kamay o talaga bang sincero itong kanya investigasyon? Baka mali na, Coach, yung salitang hugas kamay. Yung salita na yun, baguhin natin. Tanungin natin sila. Ligo na. Baka naman binibigyan ng pagkakataon para linisin yung mga dumi nila at linisin yung pangalan nila sa taong bayan. Mangyayari nito, baka isisilang lahat sa kontraktor, no? Yan na nga. Malay mo, may mga ibang politiko dyan, nagme-message So, sa yun ang mga ending kontraktor. Na huwag silang idamay. May bahala sa inyo. Basta huwag nyo kami ipiyok. Ang importante, tulungan pa rin namin kayo. Sasabihin, kung yung inyong kumpanya ay ma-blacklist,
gumawa lang kayo ng bago at tuloy-tuloy ang ligaya natin. Ano, maaaring ganon. Ano? Importante, wag nyo kaming idamay kasi Boss Chris. Ah. So, Boss Chris, may tanong ako doon. Sorry. Ah. So, Boss Chris, may tanong ako sa'yo. sige. Yung bang Coach. sinasabi mo, ibig sabihin, baka pwede pang pagkakitaan ng mga senador yung mga kontraktor pa para hindi sila ikanta. Pwede. Pwede. Oo. Pwede talaga. Ililigtas nila yung sarili nila. Masasabi niyo ba, itong panahon to, walang mga nagme-message sa mga kontraktor? Para-paraan, ano? Di ba? Oh. Isi-sell stock lang naman sila ng mga politiko eh. Tsaka nagtataka ako no? Meron ng investigasyon si Presidente. Ano pa yung iniimbestigahan ng senador? Kasi ang pwede lang naman nilang imbestigahan dito in aid of legislation. So gumagawa ba talaga sila ng batas? No? Para gamit yung mga hearing na yan. Baka naman ganun talaga. Naghahanap sila ng mga maaaring baguhin o ipanukala ng mga batas dahil dito sa mga nangyayari. Actually, hindi pa senador din nag-imbestiga eh. Meron din plano si Congressman Ridon ba yun? Congressman Ridon sa sa Congress din. Yung TRICOM, imbestigahan din daw nila. Meron silang sariling investigasyon. So, dalawa na sila. Ang alam ko, COA din ata. Meron din atang ginagawang investigasyon yung COA. So, tapos ang nakakatawa dito, kasi merong programa si Marcoleta kagabi eh. Sabi ni Marcoleta, ba't yung imbestigahan yung flood control? Bakit ngayon lang? Siya pa talaga nagtanong bakit ngayon lang. Ikaw rin, bakit ngayon ka lang din nag-imbestiga? Oo nga. Di ba? Dati siyang congressman. Yun pa nga eh. Dati siyang... Actually, sa mga pagiging double standard, dyan mahusay si Marcoleta eh. Na kapag pabor sa kanya, parang sinabi ni Marcoleta dati na tayong mga congressman dapat wag tayong balat sibuyas. Tapos papakontempt niya si Enzo Recto nung tinawag siyang manlilinlang. At hindi lang yun. Pati si Vice Ganda, pinatulan niya. Si Vice Ganda. Si Mima. Shoutout ka pala kay Mima. Ibig sabihin ito si Marcoleta ay mapagpatol, ano? Mapagpatol. Pikon, Double standard din. Pikon, ano? Oo. Teka, balikan natin yung si Joel Villanueva. Yun nga, may bago. Oo nga pala, sige. May video. May video pa pala. May video na talagang pinapakilala niya yung district engineer na si sabi niya wala siyang kinalaman doon. Ito na nga. Oo, di ba? Sino ba tong district engineer na to na controversial? May something talaga pag gano'n, ano? Ayun na, yung district engineer na controversial. Alcantara. Yun na nga. Naku, kapilido pa nung kaibigan ko. Yung kapilido pa nung kaibigan kong taga Bulacan, na Alcantara din yung apelido. Yung ba yung pinakikita sa FB na medyo mataba na, na parang kamukha ni Salvador, yung dating sekretary ni Digong, kasama niya sa Dahig. Panelo? Medaldea. Yun. Kamukha no? Medaldea. Kamukha ni Medaldea Pero hindi naman ho siya, nililiwanag lang natin. Kamukha lang. Nung pinakilala niya, di ba sabi niya, nakakasuka. Galit na galit eh. Ang daming mga sinabing mga salita si Joel Villanueva. Doon nga. Di ba? Na tila ba parang... wala siyang kinalaman. Siya? Inosente. May lumabas na video. Bakit yung controversial na district engineer dyan sa Bulacan na tila ba yan yung parang kumakamada. Parang kasama mo. Kilala mo. At talagang ang sweet mo sa kanya. Sabi niya eto na. Si District Engineer Alcantara, napakagwapo. Sabing ganun eh. Boss Mike, di na ako magtataka kung si Senador Joel Villanueva nagdi-deny walang alam. Si Jesse Escudero, hindi na ako magtataka bakit nagdi-deny wala rin siyang alam. Mismo taga DPWH na sekretary, wala rin daw siyang alam. Lahat sila. Isipin mo, ikaw na sekretary dyan, wala ka pa rin alam. Si Coach. Coach. Sorry. Singit ko lang. In fairness, si DPWH Secretary, pinagtanggol ni Jinggoy Estrada. Nagulat ako doon. Di ba? Sabi niya, baka sa sobrang dami ng regional office, baka hindi raw talaga umabot sa kanya. Ang problema kasi doon, Boss Chris, Boss Mike, Boss Take, ang problema kasi doon, ikaw yung big boss dapat nagra-random audit kasi. Yes. Ito pa, Coach, madagdag ko lang
yung 220 meters na haba ng kanal doon sa Bulacan na binadgetan ng 55 million para gawa ng flood control. Walang hollow blocks kahit isang piraso, walang kahit isang araw na gumawa, kahit isang tao walang nagpala doon. Pero mayroong report sa DPWH ang kontraktor na 100% completed na yon. Tapos na. Ibig sabihin wala ka man lang bang pinapuntang taga DPWH doon sa site para ma-confirm na tapos na? Natotoo ba tong report? Ganun ba kayo Yun na nga yun. Ganun ba kayo kaiingot dyan? Parang inaano nyo yung taong bayan para pinaglololokon nyo ba? Ayun na nga yun eh. Dapat yung district engineer yung nag-i-inspeksyon. Di ba? Tulad nito. Right. Tulad nito. Isa pa pala, Boss Mike, dagdag ko rin. Sorry. Sige. Isa rin kasi sa dapat nagche-check, si COA. Yon. Sa payan. Oo. Ang problema, di ba? Mukhang kasabuat din ata. Hindi, may involve eh. May involvement si COA eh. Actually, yung COA, ipapatawag din ni Senador Jinggoy. Yun nga, nawala si coach. Nawala. Nawala si coach eh. Nawala. Anyways, tuloy natin. Coach, wala kayong sound coach. Nawala. Yun, hindi nawala siya sa screen. Ayan na, bumalik na. Coach, tuloy mo na. Ali. Sa cellphone kasi. Sorry. Nawala siya. Sige lang, go ahead. Hindi. Pero ito, madagdag ko lang, no? Nung sinabi nga ni Joel Villanueva na wala siyang alam dyan, maniniwala na sana ako eh. So, totoo lang. Kasi ano yan eh. Alive, di ba? Ganun siya eh, no? Pero nung ni-research ko yan si Joel Villanueva, hindi pala ito yung first time niya na-involve sa ganyan. Meron siyang yung... Paid up sa 2008 sa Aaron Foundation. At doon, guilty talaga siya doon ng pagnanakaw. Nako. Sa ombudsman yung ombudsman mismo yung nag-guilty So, sa ibig kanya. sabihin, may meron ng record. Markado na to. Markado na pala yan. May bahid. Tapos yung malupit dito, syempre, Matindi, sabi ng ombudsman, dapat yan si Joel Villanueva dismiss. Sinabi talaga pwede yung research yan eh. Pero ang nangyari dito, hindi pala wala palang ganung batas na pwedeng ipa-dismiss ng ombudsman yung senador. Dapat pala kasuhan dito sa ethics. So Ethics committee, kaya hanggang ngayon pala, senador pa rin po siya. So JIL nga, Joel is Joel is Lord. Hindi pala Joel is ito Lord. baka magkamali tayo. Pero, meron pa. Napolis din pala. Napolis pala siya. May napolis pa pala siya. So, ibig sabihin, may kwento na pala sa... So, hindi ito yung first time niyang na-involve sa ganyan. Sa ganyang mga gawain. Oo. Nako. Di ba? May bahid na pala. Yung mga ginagawa niya ngayon, parang inosenteng-inosento, no? Pagka nagsasalita, tila ba parang walang kinalaman. Natatawa pa nga ako sa isang video niya, isang privilege speech niya sa Senate. Sabi niya, Your Honor, ako'y nasasaktan dahil after magkape ng ating mga kababayan sa Bulacan, susulong sa bahay. Sabi ko, grabe pala ka-concern nito si Joel Villanueva sa mga taga-Bulacan. Nakakatouch. Parang ang sarap, Parang ang sarap. Parang si Marcoleta may hawak na martilyo, no? Parang ang sarap magpa-convert sana, no? Convert tayo sa kanya, no? Concern eh. Di ba? Andiyan yata si Coach, nagbalik na. Coach. Hindi ka marinig. Pasensya na. Ayan na, okay. Nawalan na akong signal, pasensya na. Sige po, tuloy lang po. Nakikinig ako. Hindi, tsaka bukod kay Joel, tsaka kay Mark Villar na may ingay. Yung nakakapagtaka naman dito, si Cheese nag-ingay din eh, di ba? Meron pa yan si Bongo rin. Nagsalita rin si Bongo eh. Na tama. Isa rin to. Di ba meron din siyang privilege speech, di ba? Parang nakakapagtaka, di ba? Kung sino pa yung mga may ingay, sila pa yung parang may sabit. Defensive ka. Defensive pa. Di ba? Kasi si Bongo, alam naman natin, si LTG, di ba? Si LTG Builders tsaka Alfredo Builders. Hanggang ngayon, nakakakuha pa rin pala ng proyekto yan. Hanggang ngayon pala. So, para sa akin, bakit ganun? Kung sino pa yung mga taong involved sa flood control, sila pa yung nagsasabing wala kami kasalanan. So, ibig sabihin, para sinasabi mo, pinauuna na nila ang sarili nila, wala silang kasalanan, no? Kahit yung investigasyon hindi pa sila natutumbok. Inuuna na nila sarili nila. Dinatamaan din pala, no? At saka walang nagtatanong kasi. Okay lang sana sumagot. Okay lang sana. Sinabi ni Marcoleta, ikaw, Senator Joel Villanueva, may alam ka ba dito? Ayun, pwede niya sabihin yun eh. Pero ang tanong dito kasi, Yun pwede yun, tama. Pero pinakamalaking tanong kasi dito, ako kasi napansin ko talaga sa Senado,
meron silang unwritten law na respetuhan eh. Ang tanong ba dito, kaya bang nilang sagasaan yung kapwa nila senador? Kaya nga, eto, Ayun ang ano papasok dito dito, yung tanong nyo kanina kung ano mangyayari. Kapag walang nanagot dyan, yun na yun. Yun na yung Actually, kasagutan. yung tinanong mo na yan, yan may kinalaman yan doon sa privilege speech ni Senador Lacson na handa silang banggitin Right. kung sinong mga official ito. Kasama na gobyerno. Sana nga malamang. mangyari yun. Pero, yung mga taong yun, handa bang sagutin ang kanilang, siyempre, andyan na yung death threat, andyan na yung kanilang buhay, pamilya. O baka naman ngayon lang mainit lang kasi ang issue, baka bandang huli, Baka makalimutan. magkaiwanan sila. Kasi ako nakikita ko talagang seryosong lumalaban dito sa usaping flood control budget na Ping Lacson. 100% hindi kasama. Tito Sen, Ping Lacson. Ping Lacson. The rest, hindi ko na, Agree. wala na. Agree. Diba? Oo. Kaya ako, alam nyo natutuwa talaga ako, sayang nga lang. Agree. Alam mo, sa totoo lang, eto babanggitin ko na, no? Hindi naman siguro bawal, ano? Talagang gusto ko si Lacson sana, no? Hindi, ano siya eh. Oo. Presidential talaga siya eh. Actually, Boss Mike, si Senador Lacson, Tito Sen, Gibo, talagang pwede maging mga presidente. daming Ang problema, kaya hindi mananalo yan eh. Karisma. Alam nyo kung bakit? Hindi kasi PR. mga tanga eh. Oo. Hindi kasi mga bobo. Wala tayo sa vlog. Di ba? Uy, bawal. Ay, mga pala. Wala tayo sa sorry, vlog. sorry. Medyo ano lang, medyo ano. Oo, medyo. Ano lang. Pero teka, balikan na nga natin si Joel Villanueva. Meron pang kumalat na isang litrato. Habang nasa isang dining table, ang daming kasamang chika bebe. Ay, oo. Nakita nyo ba yun? Ay, Ano Nagpa-viral? ba yun? True story ba yun? True story. Kala ko nga edited eh. Hindi, totoo yun. Totoo pala yun. Nangyari. Ibig sabihin, meron din palang Palmolive. Di naman siguro. Hindi naman, di ba? Baka naman merong event. Pero parang din, nagpa-picture. mga boss, di ba ano yun? Sorry, mga boss, di ba parang campaign yata yun noong 2022? Kailan ba yun Kailan ba yun? Hindi ko mag-gets kung bakit kailangan gamitin yung mga chika bebe na yan. Yung mga chicks? Oo. Hindi, baka baka Dahil- may event. Tsaka unang-una, nakapaloob ka sa religious group na maraming mga sekta o reliyon na ayaw nila yung mga labas ang mga dibdib. Labas ang mga... Si Kibuloy gusto niyan. Boss Mike, malay mo, magkukumari silang lahat. Hindi, ibig sabihin lahat ng mga babaeng nandun. Baka magkukumari silang lahat. magkakakilala. Alam ko kasi meron akong kilalang isa ron. Oo. Magkakakilala sila eh. Oo. Pero, ang tanong nga, bakit kailangan gamitin sa kampanya yung mga labas ang mga dibdib at bakat ang mga mga ano. Lalong-lalo na sa diba? image ni Pastor Joel Villanueva. Kasi nga pastor di ba? Oo. Pastor ba talaga? Tanong nyo kay Digong. Di ba si Digong nanalo sa ganyan dahil sa Mocha Girls? Hindi ko Boss Mike, ganito. Kakakihindig ng Mocha Girls. Pastor ba talaga si Sabi nila, Villanueva? hindi ko sigurado. So, ibig sabihin, nagpapalis ng masasamang espiritu yan. Baka. Kasi ganun napapalit ko sa FB. Yung mga, yung para bang mga Ganun ba yun? Yung mga nagpapalis ng masasamang Kasi espiritu baka sa may katawan? sumasapi kay Inday, gamutin niya, Baka gamutin niya. Baka Pero, may pero nga, ano nga masasabi nyo ron sa mga babae na dami? Siyempre, bayad lahat yon. Alangan naman ng libre. Siyempre. Di ba? May TF lahat yun. Hindi, baka may berte. Baka nagaganda. Mahirap lagyan ng ano yun, boss. Mahirap lagyan ng baka may, name sa'yo. baka may event. Ah. Napunta doon si Pastor Joel Villanueva. Ngayon itong mga babae nagandahan kay Pastor, nagandahan tuloy. Napugian tuloy. Nagandahan tuloy. Nagpa-picture. Napugian, baka nagpa-picture. Yun lang naman yung sa akin. Wala naman akong binibigay na mali siya. Baka nasa section sila kay tuloy. Baka namamachuhan sila kay Kay Joel Villanueva. Baka may makisig naman talaga. Baka may prayer meeting. Baka magkukumari sila. Baka kumari rin nila si Joel. Baka kumari nila si Joel. Baka may prayer meeting habang labas yung dibdib. Baka may ganoon ata siguro. Yun lang. Basta bakit kumakalat? Baka naman, wag nating alisin na baka naman
merong demolition job para kay Oo Joel nga naman, oo. Villanueva. Kapag meron, syempre kay Joel tayo kakampi. Ay, Oo, pagka diba? ano yan eh, Kapag may demolition job. kakampihan ko Oo. si Joel Villanueva. Oo, pagka talagang tinatarget, pangit naman yun. Parang kay Cheese din, ganun, di ba? May demolition job din daw kay Cheese, di ba? Ganun din. Kay Chis daw niniwala dyan, nag-iimahinasyon lang yan. Nag-ano lang si Chis, yung parang kunyari, agrabyado siya. Pero sa totoo lang, guilty na yan, kunyari pa yan. Grabe, natulad mo na agad, ha? Joke lang. Hindi, pero ano siya ngayon, ha? Parang tahimik siya ngayon, eh. Sino? Si Cheese, nagsalita lang siya isang beses, eh. Pero nung abot nga doon sa pagbigay sa kanya ng 30 million ng taga Sorsogon. After nun, wala nang kasunod na pag-iingay, eh. Hindi, nakaabang yan. Tinitignan niya yung investigasyon pag papunta sa kanya, tsaka bubelt niya, tsaka mag-privilege speech yan. Hindi, pero sana lang, no, ituloy ito ni Ping Lacson, ni Senator Ping Lacson, itong investigasyon na to. At kung meron mang senador na talagang kasabot dito, sana tuluyan na lang sana. Tsaka hindi lang Pangalanan niya pa. Minsan, hindi lang naman senador kasi, congressman pa mga iba. May congressman, meron. At saka ito pa, May congressman din ito pa talaga mga dyan. boss. Sana yung minority na kasama ni Tito Sen tsaka ni Ping Lacson, sana supportahan sila hanggang dulo. Oo. Kasi mamaya Wala dyan, bang kasabot sa minority? Baka ito nga, baka may kasabot ang din mahirap doon. kasi dyan, mga boss, kasama niya sa minority, banda-bandang huli, baka magkapabayaan, baka iwanan sila sa air eh. Kaya yung mensahe ni Senador Ping Lacson nakaraan, yung privilege speech niya, marami ng maraming tatamaan yun. Kasama na yung kasama niya sa minority. Kasi baka Ilan lang ba sila? lang yan. Ilan lang ba sila? 5 lang sila, di ba? Tito Sen, di ba si... Ito pa. 5 lang sila. Lima Ito lang pa, sila. Coach. Loren Legarda, Tito Sen, Oo. Ping Lacson, Risa Ontiveros. Tsaka Hindi, 7 pala. Hindi, Kito yung taga Bukidnon, si tsaka Subiri. Pamakino yata. Subiri. Ito pa mga boss ha. And then, di sila nag-minority. Kasi baka mag-break tayo. Ito pa. Ito kumbaga analyze ko lang, akin lang to, no? Kasi marami nagsasabi, itong si SPG Escudero, malaki ang naging tulong kung bakit yung unconstitutional ni VP Inday Sara Duterte sa impeachment, malaki ang naitulong niya kung bakit nadatnan ng hatol ng Supreme Court. Kasi gusto niya i-hearing ng July 30 simulan. After ng PBBM yung sona ni PBBM. Tapos bago mag-28, dumating na ang unconstitutional. Masasabi nyo kaya, mga boss, to malaking tanong. Kung nailigtas ni Chis Escudero si VP Inday Sara Duterte sa impeachment trial, kahit ba naka-archive lang, masasabi nyo kaya ang Duterte Block, kasi ang Duterte Block majority. Oo. No. Lahat sila nandun eh. Oo. Masasabi nyo kaya na si Chis Escudero, sinave si VP Inday Sara sa impeachment, ililigtas naman ng majority si Chis Escudero? Pwede kaya mangyari yan? Hindi malayo. Ako? Hindi malayo. Parang teleserye, Kaya nga. Ito boss, singit ako pasingit lang. Hindi ba nagsalita na nga si Comelec? Sabi ni Comelec, sabi ni Commissioner George Erwin Garcia, sabi niya na nag-iimbestiga na sila doon sa mga kontraktor na nag-contribute daw sa mga senador. Alam naman natin sila sila Chis Escudero, Bongo, si Joel Villanueva, Joel. saka may isa pa. Parang si yata parang apat daw eh. Si Gatchalian yata, Gatchalian o si Legarta. Gatchalian. Tsaka JBRs ito. Sila na lang man yung na-contributan. Tapos, ang sabi ni Commissioner George Erwin Garcia, ang posible daw na maparusahan, hindi yung kandidato, kundi yung kontraktor. So, parang nagkaroon na sila ng, parang binroadcast na nagbigay na ng spoiler si Commissioner Garcia na wag niyong asahan na mapaparusahan. Ano ang mangyayari senador. sa kontraktor? Kontraktor lang. Malamang. Tulad niyan, di ba? Nagbura na ng upload si Corina doon sa... Kay Diskaya. Kay Diskaya. Ay, Diskaya, Mukhang nag-damage control na sila. Mukhang ang target, baka yung mga contractor na lang. Dapat siguro usisain natin at alamin din natin ang pagkakasala ng mga politiko. Baguhin na rin nila yung yung election code na yan. Ito nga, ang problema kasi, ang daming batas dito sa Pilipinas na dapat i-revisa. Ngayon nga, oo. Isipin mo, may batas, pero yung batas na yun din yung nagliligtas sa kanila. May butas. Ayun na nga. Wala May talagang, butas. Ayaw nga nilang ipagalaw yung constitution eh. Paano pa yan? natin maaayos yan?
Eh, dapat Oh, pala. diba? Paano? Eh, ang Constitution 1986 pa yan eh. 86. Panahon pa nila, masyado ng kumbaga sa palitan nyo na nga yan, mag-ano na tayo, Constitutional 2025. Gamitin na lang muna sa pambalot sa tinapa, no? Isipin mo, 1986, ano- kanino yan? Kala Aquino. Oh. Ano kasi Wala na yung mga yan Ano kasi Chris na yung mundo kasi nag-upgrade nag-update yung mundo. Yun nga. Dapat yung konstitusyon natin nag-update din. Oo. Right. So parang computer pala, Hindi no? hindi yung mundo mag-a-adjust Kasi, sa atin. Tayo kasi mag-a-adjust sa mundo. Ganito yung mga boss Kaya marami na nakakaligtas na na krimen ngayon na kahit nasasakop ng anong constitution ng 1986. Kasi nga may mga krimen dati na hindi naman nangyayari dati. Ngayon nangyayari. So wala na, hindi na nasasakop. Katulad nga niya, yung Yung sinasabi. parang ano lang, yung example pa lang yung Oh. kung paano nila tinechnical yung impeachment ni Sara. 'Di ba? Ayun pa lang Ang dami pang martial mo na nga, PBB, para magkaano. Nabubuisit kami. Tapos, sige to ulit po. Joke lang. Isa rin kasi problema dyan. So, agree ako sa sinabi ni Chris na dapat i-amyenda na yung mga batas natin, i-update na. Ang problema lang din kasi, yung mga legislators natin sa Congress, tsaka sa Senado, ayaw nilang i-update yung batas kapag tatamaan sila. Ayun. For example, political dynasty, nasa Constitution natin yan. Sinabi sa Constitution, ipapaubaya sa Kongreso kung paano nila isusulat ang batas sa political dynasty. Pero Wala rin pa rin batas. tayong batas sa political Wala pa rin dynasty batas. hanggang ngayon. Oo. See? Oo, yun. So, parang parang, kumbaga, yung sumusulat ng rules, sinisigurado nila na yung sarili nila mainulusot nila. Ayun. Kaya, olats Natumbok mo. So parang yung batas, coach, para na lang talaga sa mga politiko, no? Oo. Ganun na nga. Parang na pakitang tao na lang yung mga batas na ginagamit sa pang-araw-araw sa mga korte na para daw sa tao. Mas lalo na tong kapag hindi binago ni Leonin yung kay Sara. Ay, lalo na yan. Maraming masasagasaan dito in the future. Ang nakakatakot dyan, Oo. insan, Coach Jared tsaka Chris Ulo, no? Baka mawalan na ng tiwala ang taong bayan sa batas. Na kung Sa saan gobyerno nila- mismo. sa gobyerno. Mm. No? Sa umiiral na mga tuntunin natin. Wala. Pwede ka naman tumakbo insan Baka kapag ako, ayoko sabihin dito, baka mamaya marami tayong mga, Baka may maniwala. di ba, maniwala sila Ako, diba? dapat ma-amyendahan yung mga batas na i-revisan, no? Mga ibang batas na may butas. Correct. Yan ang pinaka-the best Yung isa pang yung isa pang Eh, di- batas, yung isa pang batas dito yung yung pag-open ng ekonomiya sa buong mundo. Kasi tayo nakasarado yung economy natin. Kapag foreign investor ka, 40% lang, coach, no? 40%, no? Yung dapat na 60-40, yeah. Oh, na may 40% lang sa foreigners. sa foreigner. So ngayon, ito yung pinakamalupit dito ko bakit merong OFW For example, ikaw, taga Singapore ka. Ang gusto mong empleyado Dali. US na lang para social. US na lang yan. US. Kunwari, Para social. o kunwari Amerikano ka. Gusto mo ng empleyado Pilipino. Saan ka magtatayo ng negosyo? Pilipinas. Ang gagawin mo pagpasok mo sa Pilipinas, 40% ka lang dapat. Dapat meron kang kasosyong 60% na Pilipino. Ano gagawin mo? Right. Pupunta ka na lang sa Singapore, dito magtatayo ng negosyo, mag-hire ako ng Pilipino. Correct. So may OFW. Tama. Ganun nga. Matagal na dapat binabago yan. Ayan dapat yung binabago nung nakaraan. Pero ang unang-unang pumigil talaga dito, nakakapagtaka si Amy. Nagtaka. Si Amy Mamaasahan mo talaga. kay Ivy. Hindi. Actually, pasado na siya sa Congress. Wala akong ang utak niya. Tama ko siya, sa Congress pasado na, no? Sa Senate nang talaga napigilan Hinaharang kami. Hinarang sa Senate. Tapos na, hinaharang na lang. Oo. Siguro kailangan dapat mawala na lang. So ayun yan. talaga pinakadahilan ko bakit merong OFW. Isa sa mga dahilan. So actually wala namang problema maging OFW Pero sana choice mo sanang maging OFW. Choice mo. Hindi yung napilitan ka kasi wala ka na makita ng trabaho sa Pilipinas. Yan. Oo. Ay, nako. Anyways, hindi ba tayo magbe-break? Oo nga, break Oo. na. Break na pala. Kanina pa tayo break. Ayan na. Break. Wala kasing nakalagay. Yan. So, mga kababayan, babalik po kami. Makaraan ng isang sandali. Opo.
Time to celebrate kulturang gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Yon! Nagbabalik tayo mga kababayan. At syempre meron tayong panauhin ngayon. Si Stephen Lee nandito, bumisita sa studio. Napadaan. Bati ka. Galing atang Boracay ito. Magandang gabi po sa ating mga Karadyo Pilipinas. Ako po si Stephen Lee na bumisita dito sa mga idol ko, no? Ang The Big Five. Yan. Kung napaaga-aga lang sana, mas makakasama pa ako sa mas maraming topic nila, pero medyo nahuli ako eh. Kaya shoutout na lang. Shoutout na lang po sa inyo ha. Maraming salamat po na tumutok kayo ngayong gabi dito sa programa ng The Big Five dito lang sa Radyo Pilipinas. Yon, thank you. Nandiyan si Coach. Si Nagbabalik. Coach. Hello, Coach. Coach, wala kang boses. What's up? Yan. Okay na. Okay Nandiyan na. na. Oh. Ayan. Hindi na Big Five ha. Big B na tayo. Big B na tayo. Big B, Oo, Big nga B na, pala. Big B na pala. Big B. Oo, pala. Oo. Ay, hindi na Big Five, Big B. So, balikan natin. Oo, may oras Yung pa tayo, mga may kinalaman dito sa flood control project. Kasi, merong isang congressman na sa siyam na gumuho o nasira na flood control, yung ginawa niya doon, 6. Nako, maloko na. Ayan, yan yung balita ngayon. Tukuyin na natin. Di umano'y si Saldico, yun ang sabi sa balita. Nako. Di ba kilala naman natin na si Saldico, kaalyado rin naman dati ng Pangulo. Hanggang ngayon naman, Meron daw isang kontraktor na isa yata siya sa may-ari. Sunwest. Yung Sunwest. Sunwest. Isa sa may-ari, tapos isa siya sa, parang siya yung pinaka-ano doon. Yung ginagawa kasi ng mga ganyan, ng katulad ni Saldico, kung kailan siya magiging congressman, sa kanya tatanggalin yung shares niya. Para kunwari, hindi siya kasali. Pero syempre, kumpanya yan, may mga kumpanya pa sa baba yan eh. Kasi, tama yung inside mic, di ba? Umiikot yan eh. Nagkakaroon ng ikot yan eh. So, doon siya nga magkakaroon ng shares sa may baba. Minsan, ginagawa rin yan na gagawa lang ng, ewan ko tama mo ko, Coach. Alam mo to. Secretary certificate lang yan. At saka meeting lang yan. Dali Di ba? lang. Board resolution lang. Board resolution lang yan. Board Tsaka secretary resolution lang. certificate. So, ngayon, Pero formality lang yun, Boss Mike. Formality lang. tatanggalin. Wala ka na. Nabili ko na yung share mo. Di ba? Lahat, halimbawa. Yung shares niya 25%. Akin na, bibiling ko na. Para kunyari, yung isa majority. Nangyayari kasi Pasok niya sa dami niya. Oo. Nangyayari. Kunyari, tropa. Di ba? Usap tayo. Pwedeng ganun kasi. Hindi ko naman sinasabi na yun ang ginawa ni Saldico, hindi ko sinasabi. Pwede lang na nangyayari talaga. Pero based on record talaga, 2019 nagtanggal siya ng shares. May record talaga, 2019. Yun pumasok na siya sa Congress. Congress. Kasi mag-senate, magko-congressman na kasi siya noon. Alam naman natin na negosyante yung mama. Matagal na. Tagal na. May subdivision at kung ano-ano pa, ibig sabihin. Hindi lang naman siya. Nakita nyo ba yung isang kontraktor na nagpakita ng kadami-daming sasakyan na magagara? Ako, yes, boss, no? Diba? Kitang-kita talaga. Yun Madami tayong alam dyan. Na-content ni ni Idol Julius Babaw tsaka ni Madam Corina. Di ba? Kita nyo naman. Pero nakakapagtaka lang, no? Kasi si Corina, hindi na bago sa kanya to eh. Kasi, naalala mo 2021, kay Chioto, Don Chioto, kay Corina din lang kung sumikat yun eh. Di ba? Yung kanyang yung Ponzi scheme. Yung double your money. Maraming nadali ron sa mga taga-Rojas. Mga taga-Rojas. Di ba? Pero ngayon nalagay sila sa medyo alanganin itong mga mainstream media personnel natin dahil dito sa issue nga ng mga contractors. Kasi bakit? ang isa sa mga kinikilala pagdating sa good governance na si Mayor Vico Soto ng Pasig ay may nabanggit patungkol dito sa sa di umano mga interviews with the contractor. Pangalanan na ba natin? Sige, pangalanan natin kasi andun naman eh. open naman Public yung information naman yun. Public naman yan eh. So medyo yun nga it send waves sa social media na tumanggap daw di umano ng 8 digits
10 million. 10 million daw. 10 million. Okay, 10 million. Nakabahan Bro, kasi ako. bro, hindi siya sanay eh. Daw! Oo, daw! Daw. Bro, 8 basta digits. pag public, ano na, pag Okay naka-public na, na, okay. sabihin Pero, mo. Daw. dininay naman ni Julius Baboy at saka ni Oo, Corina. dininay nila. Dininay syempre. naman. Pero, ako naman, analyze ko dyan, hindi magsasalita si Mayor Vico Soto ng gano'n nang walang hinahawakang ebidensya. Pero ang sabi niya, patanong yon, hindi raw saktong 10 Then sabi niya, yung million. figures naman daw, di naman Oo, daw. hindi exact naman daw yung 10 figures. million. At Parang according pa nagtanong kay Mayor Vico Soto, naniniwala siya na may nilabag daw bilang ethics ng journalismo ito si Corina at si Julius Babaw dahil kilala sila ang mga newscaster. Oo. Eh ako naman, ano ko naman doon. Ang problema kasi hindi naman to sa sa TV kung saang Platform. Oo. Sa YouTube nila inano to eh. Katulad kay Julius Babaw sa YouTube Oh, channel YouTube. niya. Yung kay Corina ata, hindi eh. Hindi ba kay Corina? YouTube din yun, YouTube. Ah, YouTube din pala, YouTube din. Oo, YouTube din hindi yan. YouTube din pala. hindi ito inano dahil sa ipalabas sa TV Patrol, ipalabas sa sa kanilang YouTube channel. So, personal. Oo, yun ang ano diyan. Pero syempre, hindi naman kasi sila basta-basta tao lang na katulad natin na vlogger eh. Ano sila eh? Meron silang ethics eh. At saka may ethics sila talaga. Oo, may May code of sila eh. ethics, oh. May code of ethics yung mga media personnel na katulad na. Especially mga veterano sila. Oo. Oo. Ang sabi pa ni Mayor Vico Soto about daw to sa lifestyle ganun. Sabi naman ni Julius Babaw para raw maging maka-inspire ng tao. Sa akin naman, Sige, okay. Oo. Nakaka-inspire yun talaga. Totoo yun. sa akin naman, hindi nakaka-inspire yung ganun. Hindi ako na-inspire ako Kaibigan dun. natin si Julius Babaw kasi dati binabati tayo niyan. Pero sa akin hindi para maka-inspire ang tao nito. Bakit? Ang nakaka-inspire yung buhay ni Pacquiao. Yan. Kasi galing sa mahirap talaga yan. Buhay ni Insan. Yan, mga ganyan. Pero matatawag bang para ma-inspire ang tao na dati kang mahirap tapos napunta ka sa DPWH tsaka kayo mama? Nakaka-inspire ba yun? Hindi nakaka-inspire yun. Corina. Babanggit mo palang DPWH, may bahid ng korupsyon eh. Oo. Tapos mayroon kang 40 luxury car. Alam ng tao ka mo na kapag ka sa gobyerno, laging ang isip nila eh. Oo. Merong So hindi kasabit hindi para sa akin hindi nakaka-inspire, ma-inspire ang Hindi, tao. tsaka nabanggit din na yata na dun sa mga luxury cars, meron yang hindi na mga nagagamit eh. Dahil sa sobrang dami. So parang paano mo binili nung- lang dahil kaya. paano mo ba naman magagamit yun eh? Kami nga ni Coach tag-isa lang. 'Di ba? Oh. Correct. Pag lumabis doon hindi na nga namin magamit yun. Hindi mo na magagamit yun. Magiging tambak display na lang sa parking lot mo yun. So parang kayabangan na lang Hindi naman, baka hilig talaga nila. baka hilig. Hilig nila. Pero kudos din kay Mayor Ako naman, Vico Soto. singit lang ako mga brother. Coach. Ah, Si Coach, sa singit lang ako kasi si Sir Julius Babaw, kilala ko yan kasi kaibigan ko yung misis, nakatrabaho ko yung misis pala niya si Christine Babaw. Mabait naman yan sa totoong sa totoong buhay. Yun nga lang dito sa kasi ang convenient kasi nung excuse na lifestyle channel to, ginagawa lang namin to kasi yun nga i-broadcast yung tao dito rags to riches story. Eh ang pangit kasi doon yung rags to riches story kasi nila galing sa corruption eh. Ayun nga. Baka paano naman mo- hindi so alam paano din mo nila i-justify yun? Coach, baka naman hindi naman nila alam. Trabaho nila bilang media na malaman eh. Hindi, tsaka sa tagal ba naman nila sa media, DPWH, hindi nila alam? Parang hindi Siguro Habang siguro gawin ang yung, naging boss, may mas research maganda team na na naging Si Coach response may nila. sinasabi. Ngayon na alam na nila. Sorry. Sorry, sorry. Okay, Siguro Coach, ngayon sorry na mga alam Coach. na nila na ganun nga. Siguro dapat ang naging response na lang nila is nag-apologize na lang sila kasi Oo hindi nga. nga naman talaga nila alam, di ba? Wala namang problema dun eh. Oh. They will not be put to fault Minsan kapag kasi naman coach, sinabi mas nila. maganda yung inaamin na lang eh. Correct. Mas okay yung aminin na lang na, okay, mali, di ba? Pero may nabanggit. Ay, mga boss, may nabanggit si Senador Marcoleta. Ewan ko kung etching niya lang to. Pag daw napatunayan na may ginawang korupsyon sa pera ng gobyerno, buwis ng bayan ng mga diskaya, hahatakin daw ang kanilang mga property. Nako. Pwede ba yun? Ito kasi yan. Pati raw yung 40 luxury car eh. Oh, eto kasi yan. Baka hindi nyo na idadagdag. Ako na magdadagdag. Ayan naganap, no? 2018 sila nag-umpisa na tumiba-tiba. 2018. O Mark Villar. Ayan panahon niya ni
ni dating Pangulong Duterte yan. Tsaka ni Mark Villar. Grabe ka talaga, Digong, pinagagawa mo. Tsaka isama natin yung sinasabing at galit na, mukhang galit tong si insan ko kay Villar eh. Dyan din naman, biglang talagang parang jet, tumaas yung kayamanan ng mga Villar. Nung Totoo panahon yan. ni Digong. Nagkatapol talaga yung Richard, Totoo yan. nung nasa gobyerno sila. Oo, totoo yan. So- ano na sila dati? Top 11 nung panahon ni Pinoy na pinakamayaman na pamilya. Nag-top 1 sila nung panahon ni Digong. Malamang kaya sila nagalit ngayon kay PBBM kasi top 3 na lang. Naghihirap ata sila. Masama pa loob, ano? Oo. Kahit Top 3 pinakamayaman sa buong Pilipinas. Kahit nga tayo maging top 100, masaya na. Top 1,000 nga lang, boss. Top Pwede na, no? 1,000. Anyways, wala eh. Ganun talaga. So, gusto ko, teka muna kasi ano na tayo, wrapping up na tayo. Last minute na pala. Shoutout po. Sa 1,100 pala. 1,200. Sa mga 300 pala. Yun. 1,300. Shoutout po sa 1,300 plus po na mga nanood at sa mga kaninang nanonood na umalis. At shoutout po sa ating lahat, sa ating mga kasama. Siyempre kay Coach Jarrett, kay Sangkay na nasa bakasyon, kay Mark Ramos na nagha-honeymoon, kay Jake Magnus na hindi maiwan yung jowa, at sa ating bisita, si Stephen Lee. Siyempre kay Chris Ulo tsaka kay pinsang ko, mahal ko to. Mahal ko rin naman kayo. At sa ating lahat, sa ating production, kay Kina. Kay Kina, nako, maraming salamat sa ating mga pogit magaganda rito sa studio na nag-aasikaso sa atin. Nako, maraming salamat at Oy, shoutout sa inyo. mga gusto magpa-advertise pala, kontak lang kayo kay baka may mga nanonood diyan. Open ko na nga sa vlog ko eh. Ay, at saka shoutout pala sa ulo natin kay Nanay Christy nanonood, Nanay Nako. Christy Permin. Sa misis ko, kay Catherine, sa mga anak ko. I love you all. Nanay Christy, baka naman. Baka naman, pwede nyo kaming bigyan ng mga diyan, ng mga sponsor wag lang Ano pala kay Coco Martin, alam mo na. Coco. Lapit na. Baka naman di ba? Kasi kailangan natin ng sponsor kasi gusto natin mag-araw-araw dito sa Radyo Yo. Pilipinas. Kasama yung mga vlogger na katulad ni Stephen Lee. Yo. Na marami tayong plano. Gusto natin, isa Siyempre, yung nakikita lang kasi ng mga tao, tayo. Pero sa likod nito, Marami. medyo Malawak. salimuot. Marami ang talagang sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Yung iba nasa likod lang o hindi pa masyadong kilala pero talagang napakarami po. Coach. Ayun. Ayun. Ayun, magsa-shoutout lang ako sa pamilya ko, syempre. Tsaka happy birthday sa aking wonderful daughter. Yun. Happy birthday. Happy birthday. Ayan. Actually, dito ako ngayon sa party niya. Kaya Yo. doon napunta dyan. Birthday pala niya ngayon. Maraming may celebration ngayon eh. Kasi, di ba, si Sangkay, anniversary ata ng church. Si Mark, Honeymoon. Bablog niya ata. Yung honeymoon. Alin ba yung bablog yung ginagawa sa honeymoon? Hello, Ma'am Nina Chupapi, shoutout sa'yo. Okay na yun. Siyempre, shoutout kay Mami na nagluto kanina ng Bicol Express tsaka masarap na sinigang na baboy, doon sa aming pinuntahan sa may Rizal, nako. Shoutout po sa inyong lahat. So yun, mga kababayan ko, yun na ba yun? Wala na kayo dadagdag? Coach, wala na? Wala na. Okay na. Tax. Okay. So, ano babatiin ka? Shoutout pala sa asawa ko tsaka sa dalawang anak ko. Every ko naman binabati yun. Tsaka sa chewin kong may sakit. So, pagaling po kayo. Yung dito. yung dinate Get nyo well sa sa Boracay, hindi ka kasama. Hindi mo babatiin Boracay yung joke lang yun. So, mga kababayan, maraming salamat po sa inyong panonood at sa pagsubaybay at pagantabay at pananatili sa aming programang The Big B. Abangan nyo po kami tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng hapon. Maraming salamat po. Talakayang may kabuluhan, mga issue ng bayan, impormasyong Our beloved Boss Mike Cervera.